Hello guys, may isang electric heater na naman tayong ayusin na ang brand niya ay Draper. Ito daw ay nawalan ng power. Pero bago yan ay shoutout muna kay Noni Garcia. Kaya Koy sa repair tutorial. Sa'yo din Limuel Kumpas. Shoutout din sa iyo TLE Teacher. At thank you sa Super Tanks. Sa iyo din Andy Tick. Shoutout din sa iyo Edgardo Datu. At sa iyo din Gani Pitilya. Salamat guys sa inyong patuloy na panonood. Sa troubleshooting nito ay simple lang naman. Unang gagawin ay kukunan muna ito ng continuity test. Sa mga kapwa kong technician, alam na nila ito kung paano ang diskarte sa troubleshooting. Ito naman ay para sa mga baguhan. So, isit lang natin ang tester ng times 10 ohms. At titingnan natin yung tester kung gumagana. Ngayon, kung ready na ang tester natin, ilalagay lang natin ng test prod sa plug. At pagkatapos ay ipe-press natin yung thermal switch. Yan guys, kung makikita nyo, walang palo yung tester natin. Dapat yan kung gumagana yung electric kettle natin, ay may palo yung tester natin. So, ang ibig sabihin nito ay may open wiring connection. Ang electric kettle natin ay mayroon 5 spare parts. Una, ang kanyang heating element. Ang gamit nito ay siyang nagpapainit o nagpapakulo ng tubig natin. Pangalawa, ang kanyang thermal switch or thermal cut-off switch. Ito yung nasa loob ng pinipress natin na switch. Ito din ay nagbibigay protection ng ating electric kettle na kapag naabot na ang tamang temperature or boiling point ay automatic ay magsa-shut off ang ating electric kettle. Pangatlo, ang kanyang base thermostat. Ito yung nakalagay sa ilalim ng ating electric kettle. Kung mapapansin nyo, yan ay may copper ring terminal. Ang gamit nitong base thermostat, kapag kumulo na yung tubig at hindi nag-automatic cut off ang ating thermal switch, ang ating base thermostat ang magka-cut off niyan para hindi masunog yung ating electric kettle. So, nagsisilbing safety itong base thermostat. Pang-apat, ang kanyang base plate. Ito yung kanyang power terminal kung saan natin pinapatong yung ating electric kettle. May terminal niyan sa loob kung saan nagkakaroon niya ng power kapag sinaksak natin yung plug. Panglima, ang kanyang power indicator. Ang gamit naman nito ay kapag sinitson natin yung thermal switch ay ilaw ang ating power indicator. Ibig sabihin niyan ay gumagana ang heating element. So dito guys, kapag no power, ang unang tinitingnan dyan yung power cord kasama na ang base plate. Minsan ito ang nagiging problema. Ang base plate ay may terminal yan sa loob. Yan, yung dalawang terminal na yan. So ganito lang ang pag-check ng base plate kasama na yung kanyang power cord. Mula dyan sa terminal ng plug, papunta doon sa terminal ng base plate. Susundutin lang natin yan at obserbahan natin yung tester. Kung mapapansin nyo guys ay walang palo yung tester natin. So ilipat naman natin sa kabilang terminal. At ganun din ang gagawin natin. Yan guys, kung mapapansin nyo walang palo yung tester natin. Dapat yan kung okay ang ating base plate ay dapat alinman sa terminal na yan ay papalo yung tester natin. Ang ibig sabihin nito guys ay may problema itong base plate, either yung power cord or ang kanyang base plate terminal mismo. Try natin i-check yung tester. Ayan guys, gumagana yung tester natin. Pero pagdating dito sa base plate terminal ay wala tayong nakukuhang reading. So dyan pa lang sa pag-check natin ng base plate at power cord ay may nakita na tayong problema. Sunod naman natin i-check yung kanyang base thermostat.
yan yung copper ring terminal na yan. So ganito lang ang pag-check niyan. I-switch on muna natin yung switch. Pagkatapos niyan ay titesterin natin yung ring terminal. Yan guys, kung maobserban nyo ay pumalo yung tester natin. So ang ibig sabihin nito ay okay itong ating base thermostat, kasama na yung heating element. Kasama na rin yung thermal switch. Kapag ang tester natin dyan ay hindi pumalo, ibig sabihin yan ay may problema ang ating base thermostat or ang ating thermal switch. So dalawa lang yan ang kailangan i-check dyan. So dahil okay ang kanyang base thermostat, ang ibig sabihin niyan ay ang may problema itong base plate or itong power cord. Ito ngayon ang ito troubleshoot natin. So ganito ang troubleshooting nito, dahil sa wala siyang continuity, ay ang una nating gagawin dito ay puputulin itong ating plug bago tayo magbukas ng base plate. Yan guys, kung mapapansin nyo, parang may duda ako nitong plug na to. Ngayon ay tatalupin natin itong terminal na to, at pagkatapos ay muli tayong mag-tester. Ayan guys, ay natalopan na natin. Muli tayo ngayon mag-tester. Ngayon, kung pumalo ang tester natin dito, ibig sabihin ang plug ang may problema. So, check muna natin yung tester kung gumagana. Ngayon, muli natin susundutin yung mga terminal na yan. Yan guys, kung mapapansin nyo, pumalo yung tester natin. Ngayon ay ililipat naman natin sa kabilang terminal, at ganoon din ang gagawin natin. Kinakailangan ay pumalo itong isang terminal. Yan guys, kung mapapansin nyo, pumalo yung isang terminal. So ang ibig sabihin nito guys ay itong plug ang may problema. Siyempre ang susunod natin na gagawin ay papalitan natin itong plug. So ito na guys yung plug na ipapalit natin. Ang brand nito ay Royo. Kapag nagpapalit tayo ng plug, ay titingnan natin yung ampere rating. Kinakailangan ay 10 ampere or 15 ampere. Huwag po tayong magpapalit ng 5 ampere dahil malulusaw yung ating plug. Dito guys ay nakasulat ang ampere rating ng ating plug. Yan guys ay 10 ampere, 250 volts. So ganito lang guys ang pagpalit ng plug. Dahil karamihan ng wire natin ay stranded, kinakailangan i-twist natin yung dulo. At wag natin tatalupan ng mahaba yung wire. Kunting talop lang. Pwede natin tanggalin yung kanyang terminal para makapag-terminate tayo ng maayos. So dito guys, paglagay ng wire, kinakailangan kung saan ang pihit ng tornilyo natin, doon natin ilalagay. So ganoon lang forma ng wire natin, para paghigpit natin ng tornilyo ay sasama yung wire. Huwag tayong magkakabit ng terminal ng wire natin ng ganitong posisyon, dahil pag hinigpitan natin yan ay matatanggal yung terminal natin. So yung tamang pagkabit ng ating wire terminal ay ganyan. Ang purpose niyan, para pag hinigpitan natin yan, ang tornilyo ay sasama yung ating wire terminal. So ganoon guys ang pag-terminate o paglagay ng ating wire terminal sa plug. Kinakailangan na ganun ang forma ng ating wire terminal sa loob ng ating plug.
So, yun na guys, tapos na yung plug natin. Kung mapapansin nyo ay walang naka-oscillate dyan na tinalupan ng wire. So, ganun lang ang pagkakabit ng ating wire terminal sa plug. So, ngayon guys, bago natin ito ay plug, kailangan ay matester muna natin. I-check natin kung magkakaroon na siya ng continuity. So, tulad pa rin ng dati, ilalagay lang natin yung test rod sa plug. At pagkatapos niyan ay isi-switch on natin yung thermal switch. Yan guys, kung mapapansin nyo, may palo na yung tester natin. Ang ibig sabihin nito ay okay na yung ating electric kettle. Ngayon ay susubukan naman natin i-plug para ma-double check kung okay na talaga yung ating electric kettle. So lalagyan lang natin ng konting tubig dahil pag-testing lang naman ito. Ngayon guys, i-plug natin at isi-switch on. So yan guys ay nag-illuminate yung ating power indicator. Ibig sabihin niya na may pumapasok ng kuryente doon sa ating heating element. Kung makikita nyo ay nakailaw pa yung ating power indicator. Ngayon pag nawala yan, ibig sabihin ay nag-automatic na. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea. Kung bago ka lang nagawi sa channel ko, please like, share and subscribe.